Mas magiging madali at epektibo na raw ang mga operasyon sa tulong ng bagong medical procedure ngayon, ang robotic surgery. Dito, isang robot ang magsasagawa ng operasyon, pero kontrolado pa rin ito ng doktor. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, marahil yung iba sa atin natatakot kapag sasailalim sa operasyon. Pero sa tulong ng mga robot, mas madali na raw yung recovery time sa ganito. Narito ang ulat. Animoy eksena sa isang sci-fi film. Sa halip ng mga kamay, mga high-tech na galamay ang nagsasagawa ng isang medical operation. Ito ang robotic surgery, isang bagong hakbang sa kinabukasan para mas padaliin ang pag-oopera, hindi lang para sa mga surgeon, kundi pati na rin sa mga pasyente. Yung mga instruments na yan, kinokontrol natin through the surgeon sitting on the surgeon's console. So yung surgeon's console, parang joystick yan, no? Meron tayong binocular camera na through which nakikita natin kung ano yung nasa loob ng cavity ng patient. Tapos, it's a three-dimensional view that the surgeon sees, kaya mas nakatatansya niya yung depth. Inihahana yung robotic surgery sa minimally invasive operation. Ibig sabihin, hindi na kailangan lumikha ng malalaking hiwa at sugat para lang mabuksan ang katawan. Wala pang halos 1 centimeter ang maliit na sugat na iniiwan ng robot. Ito ang Da Vinci SI na ginagamit para sa robotic surgeries. Meron itong console kung saan bawat galaw ng surgeon eksaktong naililipat dito sa patient sidecar, kung saan makikita naman yung mga robotic arms. Ito yung mabusising umuopera sa pasyente. Meron din tayo ritong vision cart na may touch screen para agad makita yung mismong vision ng surgeon habang ginagawa ang operasyon. Ang surgeon pa rin na nag-oopera sa mala-joystick na console, pero sensitibo ang instrumento kaya parang kamay na rin ng doktor ang nagtatrabaho. Mas may range of motion din daw ang mga robotic arms kaysa kamay ng mga tao na posibleng pang manginig. Mas madalas gamitin ang robotic surgery para sa gynecological surgeries katulad ng pagtanggal ng myoma. Nagagamit din ito sa urology at general surgery. Yun nga lang, mas mahal talaga ang bagong teknolohiya. Aabot sa 400,000 pesos pataas ang bayad sa robotic surgery, depende sa medical condition. A little bit more expensive than laparoscopic surgery. It may be twice as expensive as an open surgery. Pero sabi ko, yung pera, kaya naman kitain yun eh, hindi ba? Pero yung sugat mo, mabubura mo pa ba yun? Yung hirap ng katawan mo, recovery time, downtime, yung oras na nawala sa'yo dahil hindi ka nakapagtrabaho, yung business na mawawala sa'yo, lahat yun, you have to factor that in. Jessica, may nakausap tayong pasyente yung experience niya after. Sabi niya, kinabukasan kaya na raw niyang maglakad. And ang description daw dun sa sensation, parang nag-100 push-ups lang daw. Ganon yung feeling dito sa minimally invasive operation. So, less trauma sa katawan ng tao, Bam. Kaya lang, ang tanong pihado ng marami, mas dependable ba? Mas accurate ba? Mas reliable ba itong robotic surgery na ito kaysa yung actual na hawak ng surgeon, yung mga kailangan nilang operahan sa katawan? Sa ngayon, ang nakikita lang natin challenge talaga yung cost ngayon ng technology. Pero as far as yung performance, yung ating parang extension pa rin siya ng expertise ng surgeon at meron lang konting mas better dahil yung mga panginginig, mawawala na raw yan. So, yung mga mas matatandang surgeon, pwede raw gumamit ng ganitong technology para mas stable yung kanilang output. Mas ano ba to? Mas maliit ang error margin? Mas maliit yung error margin dahil precise yung instruments na ginagamit. And yun nga, imbis na mahabang mga pilat yung iniwan, usually mga tuldok lang ang naiiwan sa katawan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Pakiusap ni Pangulong Aquino sa Senado, kumpletuhin na ang investigasyon tungkol sa mga di-umano'y anomalya sa Makati. Nagpahayag ng saloobin ng Pangulo sa panayam sa media habang siya'y nasa China para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Huwag na raw sanang pautay-utay ang paglabas ng ebidensya para makasuhan ng dapat makasuhan at maabsuelto ang anyay dapat maabsuelto. Nauna rito ay sinabi ni Senate President Franklin Drilon na tinawagan siya ng Pangulo kamakailan para iparating ang hiling ni Vice President Jejomar Binay na itigil na ng Senado ang mga hearing tungkol sa mga anomalyang kinasasangkutan niya at ng kanyang pamilya.
Live mula sa Beijing, China, may report si Cara David. Cara? Magandang gabi sa iyo, Jessica. Tama yung sinabi mo. Linawin ko lang, magkaiba yung nais ni Pangulong Aquino doon sa nais ni Vice President Jejo Marbinay. Ang ni-request ni Vice President Jejo Marbinay kay Pangulong Noynoy Aquino ay sana raw sabihin niya kay Senate President Franklin Drilon na ipatigil na yung investigasyon sa Senado. Pero ang personal na pananaw ni President Noynoy Aquino ay sana kumpletuhin na yung lahat ng mga ebidensya. Kumbaga hindi na utay-utay. Ilabas na kung ano man yung buong listahan ng mga ebidensya para magkaroon na ng kasagutan at lumabas na ang katotohanan at makapag-concentrate na ang Senado sa kanilang mga trabaho. So ayaw niyang ipatigil yung investigation. Ang gusto niya, kumbaga ilabas na lahat ng ebidensya para makonclude na ito at ma-wrap up na at malaman na natin at makasuhan na ang dapat kasuhan. So ang sinasabi nga ni Pangulong Aquino, dapat daw may balanse ang politika at ang responsibilidad ng Senado. At umaasa daw siya na may mga responsible members naman ng Senado na gumagana pa rin dun sa mga functions ng Senado other than yung investigation. Kasi alam naman natin, Jessica, hindi lang naman pag-iimbestiga ang trabaho ng Senado, meron din silang legislative work. At sana raw, meron din gumagawa nitong trabaho ito. At kapag na-conclude ng mas maaga at mas kompleto itong Senate investigation, then we can move on to the other functions of the Senate. Tinanong rin kanina, Jessica, ng ilang members ng media, siya, Pangulong Aquino, kung anong pananaw niya dito kay Vice President Jejo Marbinay. Satisfied pa rin ba siya dito sa trabaho nito sa gabinete? Komportable pa ba siyang miyembro ng gabinete ang Vice Presidente? At ang sinabi niya, as far as the Vice President is concerned, as far as his job is concerned doon sa HUD-C, ay satisfied naman siya. Ginagawa naman daw ng Vice Presidente ang kanyang trabaho. At hindi naman daw ata tama, parang pangit naman daw tingnan kung sisisantihin mo ang isang tao dahil lang sa mga issue na ibinabato sa kanya na hindi naman daw related sa kanyang trabaho sa gabinete. Sinabi rin ng Pangulo na huwag daw sana natin kalimutan na tulad ng lahat ng iba pang mga Pilipino, si Vice President Jejo Marbinay ay meron ding karapatan to be presumed innocent until proven guilty. Narito po ang buong pahayag ni Noynoy Aquino tungkol sa Senate investigation. I would have to respect the co-equal branch, but at the same time, the request is, does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list? Yeah, is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? May balance in politics sa responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga mas maganda kung makonclude as early as possible. Yung parang every question that there is, you need one the answer as soon as possible. Jessica, nandito si Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting. At kanina rin, doon sa pakikipag-usap niya sa media, binalita rin niya sa atin na nagkaroon sila ng maikling pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping kanina nga hapon pagkatapos ng kanilang tree planting ceremony. At nabanggit daw sa kanya ng Chinese President na ito daw ay bukas na makipag-usap at humanap ng mga, sabi niya, constructive ways to resolve yung kanilang problema nga sa West Philippine Sea o sa South China Sea. At ang sabi ni Pangulong Aquino, natutuwa siya na bukas ang China sa pakikipag-usap, pero hindi ibig sabihin ito na bibitawan na natin yung ating proseso na tinatahak doon sa So, kumbaga, ang sabi niya, two-pronged daw yung magiging approach natin. Makikipag-usap tayo sa China, katulad ng gusto nito, at kumbaga, mahaba naman yung pagkakaibigan natin kasama ng China. Tapos, gagawin pa rin natin kung ano yung nasimulan na natin dun sa arbitration process. Maidagdag ko lang, Jessica, kasi may isa pang mainit na issue ngayon dyan sa Pilipinas, itong sa issue ni DOH, DOH Secretary Ona. At kanina, sinabi sa atin ni Pangulong Aquino na siya daw mismo ang nagsabi kay Secretary Ona na mag-leave muna ito habang iniimbestigahan siya on corruption charges. Sinabi rin niya na dapat daw bigyan ng proseso at sumailalim sa proseso itong si Secretary Ona at harapin niya kung ano man yung mga ibinabatong issue sa kanya.
Yan muna ang latest mula dito sa Beijing, China. Balik sa iyo, Jessica. Kara, clarification lang. So, no need to establish siguro yung context nung mga statements na ito ni Pangulong Aquino kaugnay kay Vice President Binay, because this was just, panayam ng media. He was asked specifically about these things or these issues. Yes, Jessica. Nag-uugat ito kasi nga, di ba, lumabas yung issue na kinausap nga daw ni President Aquino itong si Senate President Franklin Drilon at nirelay niya yung mensahe ni Vice President Binay dito nga kay Senate President Drilon. Pagkatapos noon ay tinag-follow up questions na tayo. Tinanong natin yung kanilang yung personal na pananaw ni Pangulong Aquino dito sa Senate investigation. Kasi sabi niya, wala daw siyang hangad na ipatigil ito gaya nung sinabi ni Vice President Binay sa kanya. Kumbaga, sinabi lang niya na ito yung mensahe ni Vice President Binay para sa Senado. Ngayon, tinanong namin siya kung ano yung personal niyang pananaw dito at yun nga yung naging sagot niya na sana raw, hindi daw, to quote him, in drips and drops, sana daw hindi utay-utay yung paglabas ng ebidensya. Tama bang i-interpret na the President himself has expressed yung medyo pagkainip doon sa pace ng hearing? Actually, in so many words, sinabi niya na ang dami pa kasing ibang mga trabaho na kailangan pagtuunan ng pansin ng Senado. Binanggit niya yung budget, binanggit niya yung Bangsamoro Basic Law, ang dami pang mga iba-ibang mga laws na nakabinbin at hindi daw, at sana raw pinagtutuunan din daw ng pansin. So, may sinabi siya kanina na parang kapag marami daw kasing iba't ibang mga issue na lumalabas, yung focus kahit papano medyo nagiging disimulado. So, in a way parang hindi niya sinabing distraction, pero you can, in so many words, parang sinabi niya na nawawala kahit papaano yung focus sa trabaho kapag maraming ibang mga bagay na pinagkakabalahan. Pero sinabi niya, two things, nirerespeto niya yung power ng Senado, at pangalawa, sabi niya, itong issue ito, dapat naman daw talagang harapin. Pero kung pwede daw sana, ay mapabilis na. Kumbaga, mailabas na lahat ng ebidensya para makamove on na tayo sa ibang pang mga trabaho. Okay. Kara, tungkol naman sa China at ang relasyon ng Pilipinas at ng China, no? Sinabi ng ating mga government officials, and I don't know if it was the President himself, na parang dalawa na yung magiging strategy. Bago dumating dyan sa China si Pangulong Aquino, ang tinitignan ay yung arbitration. Now, pati yung bilateral talks na gusto ng China, gagawin na rin ng ating gobyerno. Tama ka dyan, Jessica. Mismong si Pangulong Aquino yung nagsabi nito. Kasi kanina, yun ang opening statement niya sa amin na nagkausap nga daw sila ni Chinese President Xi Jinping. At sabi niya, happy daw siya, masaya daw siya doon sa naging outcome ng kanilang pag-uusap. At may consensus naman daw sa kanilang dalawa, sa China at sa Pilipinas, na mag-usap at bumalik ka at maghanap ng constructive ways to resolve the issue. So, kinlarify natin ito kay Pangulong Aquino kung ibig sabihin ba nito ay bibitawan na natin yung arbitration process. Pero sabi niya, hindi. Magiging two-pronged nga daw po yung approach natin pagdating sa issue ito. Maraming salamat sa iyo, Kara David. Hindi kumbinsido ang ilang grupo na mahigit 6,000 lang ang nasawi sa hagupit ng super bagyong Yolanda. Paniwala nila, pinabababa ng gobyerno ang tunay na bilang na manasawi. Sa tala kasi ng isang grupo, umabot sa 18,000 ang namatay sa Yolanda. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, bukod nga sa issue kung sapat ba o hindi ang naihatid na tulong sa mga apektado ng Yolanda isang taon matapos ang trahedya, maging ang opisyal na bilang ng patay na nasa tala ng gobyerno pinagdududahan ng ilang grupo. Ayon sa People's Search, isang grupong nabuo matapos ang Yolanda, triple pa sa opisyal na numero ang totoong bilang ng mga nasawi sa bagyo. Kuya, ibaba mo. Dito, Ana.
Hile-hilerang bangkay ang naiwan ng maladilubyong pagtama ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan noong nakaraang taon. May ilan na walan pa ng halos lahat ng miyembro ng pamilya. Sa tala ng NDRRMC, nasa 6,300 ang death toll ng bagyong Yolanda. Mahigit 1,000 pa ang nawawala. Pero ang ilang grupo hindi kumbinsido sa tala ng gobyerno. Paniwala ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, pinabababa lang daw ng gobyerno ang tunay na bilang ng mga nasawi. Base raw kasi sa People's Surge, ang pinakamalaki umanong organisasyon ng mga biktima ng Yolanda, umabot daw hanggang 18,000 ang bilang ng nasawi. May kredibilidad sila when they estimate 18,000 kasi sila ay mga biktima mismo. Si Father Hector Villamil na parish priest ng St. Joseph's Parish sa Tacloban, Leyte, sinabing namatayan sila ng aabot sa 2,000 parishioner. Yung lista na yan, ay sa parokya namin, yan, galing yan ng pamilya. Based din yon ng mga body bags na pinadala. Lahat ng body bags na pinadala is more than 20,000 or something. Nagamit lahat yon. Don't tell me na ginamit yung body bag nagiging kumot. Sagot naman ng NDRRMC. Ang sinisiguro ng gobyerno sa pagbibigay namin ng numbers na ito ay may body count. Noong kasagsagan ng pagbibilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda, umabot umano sa 10,000 ang mga namatay base sa isang panayam kay nooy Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soria. Kalaunan nasibak sa pwesto si Soria dahil umano sa pagbibigay sa naturang bilang ng nasawi. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Sabi ng NGO na Save the Children Foundation, madalas talaga mangyari sa mga malalaking trahedya ang paiba-ibang numero ng mga nasawi. It's fully understandable given the chaos and the destruction and the displacement that happened after Yolanda. Para lang mailagay sa konteksto, Jessica, ayon sa ating mga nakausap na mga responders na nangolekta ng mga patay sa Leyte at Samar, posibleng ang umabot sa 20,000 body bags yung nagamit sa kabuuan pagkatapos ng bagyo. Pero hindi umano nangangahulugan na ito rin yung bilang ng mga patay. Pasintabi lang po dun sa mga nanonood, Jessica, pero may mga pagkakataon daw kasi na mga body parts na lang ang kanilang nakikita at lahat nito ay inilalagay nila sa mga individual na body bags. Meron din namang mga pagkakataon na kulang na sila ng mga body bags sa isang partikular na lugar, kaya pinagsasama-sama na lang nila sa isang body bag yung kanilang mga nakikita. Pero as a matter of procedure, ang mga nakikitang bahagi ng katawan ay nakalagay sa mga individual na mga body bags para sa proper forensic identification. Jessica? Marie, siguro para lang ma-establish kung alin ba ang alin, di ba? Kung ang NDRRMC ang tatanungin natin, kasi klaro naman doon sa sinabi nila na ang pinagbabasihan nila ng kanilang data ay yung body count, yung mga nabilang nila. Kaya lang at this time, 1 year after Yolanda struck, pag pumunta ka sa mga barabarangay sa Tacloban, meron silang listahan kung ilan ang namatay sa kanilang barangay, pati mga pangalan. Kasi syempre yung mga pamilya, magkakakilala sila sa barangay nila doon sa isang barangay na pinuntahan ko, one of the worst hit, yung 89, barangay 89, malapit sa airport. Ang bilang na nung barangay captain doon 1,000 yung kanyang mga residente na nawala. So doon pa lang, isang barangay pa lang yon. Makikita mo na mababa talaga yung bilang ng NDRRMC. So siguro, sa atin sa media, pag sinasabi natin yung death toll based on NDRRMC figure, sabihin natin na based lang yon sa body count. Kasi base sa impormasyon ng mga barabarangay at ng mga pamilya ng mga nawalan, talagang napakalayo ng bilang. 18,000 ang bilang ng mga grupo ng mga biktima. Yung NDRRMC 6,000 lang. Yes, Jessica, that's very true, Kaya nga pati si Father Villamil, sinasabi niya, in his parish alone, it's just one parish, just like yung barangay na pinuntahan niyo po, ay sa kanila 2,000 na sa isang parokya pa lamang, So parang it is really hard to imagine daw kung paano mangyayari na sa lahat ng mga sinalantan, itong bagyong Yolanda, talagang hanggang 6,000 lamang o 6,300 to be very exact, yung figures ng death toll. Kung sa kanila pa lang nasa 2,000 na. Pero
talagang gaya rin po ng sinabi nyo, talagang ang pagbabasihan lamang daw sa ngayon ng NDRRMC is the body count. So kahit daw sino pa ang magtanong sa kanila, sino pa ang kumwestiyon sa kanila, they'll be able to say or to answer and to show proof that there's just 6,300 na patay sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Kaya lang alam mo, for purposes of documentation and for purposes of honoring the dead, di ba? Kasi ang lungkot naman, namatay na nga sila, hindi pa sila napabilang. You know, that's one way of honoring their lives and the memories that they've left behind. Mapabilang man lang sila. Parang hindi tama eh. Ang tinatanong kasi ngayon, Maris, bakit ba kailangan pang pagdebatihan itong bilang ng mga namatay kung 6,000 o 18,000? Kung yung NDRRMC ba ang paniniwalaan natin based on their body count o yung mga pamilya ng mga nawalan at yung mga barangay na nakakakilala ng kanilang mga residente? Jessica, napakahalaga na kahit na isang taon na ang lumipas, malaman yung exact death toll or at least an approximate. Kasi ito yung pagbabasehan kung ilang pamilya yung bibigyan ng mga relief, ilang pamilya yung mabibigyan ng assistance ng gobyerno. Because ang sinasabi ng NDRRMC, hindi naman sila pwedeng magbigay na lamang sa kung sino yung pwedeng lumapit, kung sino yung lalapit sa kanila. No? Kailangan din, as much as possible, there will be documents to show or to prove na sila ay namatayan, na sila ay naging bahagi ng casualty. Dahil mahaba, long-term itong rehabilitation and yung relief na binibigay ng ating pamahalaan. And right now, we're just starting. So kung hindi maisasama, bukod dun sa sinabi niyo po na pagbibigay ng honor o pagbibigay ng pugay, kung hindi maisasama itong mga bilang ng mga patay na ito dun sa talagang official list, baka hindi nawalan na nga sila ng kaanak, wala pa silang matatanggap na ayuda mula sa gobyerno, Jessica. Ayun, yun ang dapat. Kaya dapat ma-resolve ito Kasi isang taon na nakalilipas, hindi man lang maitama yung bilang ng mga namatay, di ba? And what is it about the figures? Kasi yung ang PNP officer na nagsabi na 10,000 ang namatay sa kanilang syudad, nasibak sa pwesto. And that has never been explained. Bakit siya nasibak? Just for stating something that's turning out to be, probably true. Well, you're right, Jessica. It was never explained. Ang sinabi lang ng Malacanang dyan ay pinabulaanan nila itong bilang na ito. But in fairness to NDRRMC, bagamat sinasabi nila na hanggang 6,300 lang yung kanilang bilang ng mga nasawi, ay hindi naman daw sila tumitigil sa pagbibilang. And as a matter of fact, hanggang ngayon, kapag may maire-report pa rin ng mga missing or na i-report na patay na hindi na i-report before, as long as there's proof, ay ibinibilang nila yan. Ang problema lang, Jessica, sa ngayon, yung number of missing, hindi pa nila maibilang na patay na o nasawi kahit na isang taon na yung lumipas. Bakit kanyo? Dahil hanggang ngayon, nasa draft pa rin yung guidelines pagdating sa pag-regard sa mga missing, if they're going to be considered as dead already. Nasa draft pa lang siya. Final draft though, pero hindi pa rin siya napa-finalize na talagang isabatas or maging gawing patakaran na gawing i-consider ng dead ang isang nawawalang tao. Jessica. For starters, siguro manawagan tayo sa NDRRMC, no? Kasi hindi naman siguro mahirap as of this time, no? Pumunta sa mga barangay ng mga nasalantang lugar kasi may kanya-kanyang listahan yung mga barangay sa Tacloban, I'm sure sa Samar, meron din sa ibang parte ng Leyte and Eastern Samar. Kunin nila yung listahan. Right now, ginagawa pa lang po nila yung census. They're just jump-starting dahil lahat daw talaga na-wash out, na-wipe out, pati database na wala po. So talagang nagsisimula pa lang daw po silang ulit mag-rebuild ng kanilang census, Jessica. Pero kunin nila yung listahan kasi may listahan na yung mga barangay captain Yes, I-collate na lang nila. Kaya wag nila sasabihin na 6,300 lagi yung number of ng mga biktima. O kaya kung sasabihin man lang nila, i-qualify nila na based on body count yon. Pero based on the listahan ng mga barangay at ng mga pamilya, ito po yung bilang. Nang sa gayon, wala nang pinagtatalunan pa 1 year after Yolanda struck. Maraming salamat sa'yo, Mariz Umali.
Hinamon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez si rehabilitation czar Panfilo Lacson na magbitiw na sa pwesto. Ang grupo namang Alliance for Yolanda Survivors na nawagang ideklara siyang persona non grata sa Eastern Visayas. Tumanggi na munang magkomento si Lacson sa issue, pero tiniyak niyang mas mapapabilis ngayon ang rehabilitasyon dahil aprobado na ni Pangulong Aquino ang programa para rito. May report si Trisha Zafra. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, nagmarcha sa Tacloban City, Leyte ang libu-libong survivor ng Super Bagyong Yolanda noong Sabado, kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng pananalasa nito. Nasa unang hanay ng mga nagmarcha ang mga taong pinahira ng putik ang buong katawan. May isa pang buhat-buhat ang isang mistulang bangkay. Isang taon matapos manalasa ang super bagyo, ganito pa rin daw ang sitwasyon nila hanggang ngayon. Pero tila hindi naman nadala sa naturang kilos protesta si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Secretary Panfilo Lacson. Sa kanyang talumpati na tinawag niyang State of Yolanda Address kahapon, inakusahan ni Lacson ang mga nagkilos protesta na mga hakot lang daw ng lokal na pamahalaan ng Tacloban. Pagbubunyag pa ni Lacson, may mga nadiskubring anti-government placards na nakatambak sa likod ng Tacloban City Hall. We even discovered anti-government protesters and rallyists being carried to and from mass action sites using a truck bus garage in the property of the Romualdez compound. Bagay na tila lalong nagpasidhi sa damdamin ng mga biktima ng Yolanda. Kaya ang panawagan ngayon ng grupong Alliance for Yolanda Survivors, ideklarang persona non grata si Secretary Lacson. Hindi lang sa Tacloban, kundi maging sa buong Eastern Visayas. Hindi raw tama na pinaratangan silang mga hakot ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na tila raw bang hindi totoo ang galit na kanilang nararamdaman. Di tulad ng sinabi ni Lacson na bumuhos daw ang pondo mula sa national government para sa Tacloban, wala raw silang naramdamang tulong mula sa gobyerno. Kung si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez naman ang tatanungin, I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. I think you should resign in your position. Sabi ni Romualdez, nalalabuan siya sa sinabi ni Lacson na siya ang dapat sisihin sa mabagal na pagbangon ng Tacloban. Wala rin daw silang natatanggap na mahigit 6 na bilyong pisong pondo mula sa gobyerno gaya ng sinasabi ni Lacson. Ipinaliwanag din ni Romualdez na hindi siya bumali ng Internal Revenue Allotment o IRA gaya ng sinabi ni Lacson. Augmentation of funds daw ang inirequest niya. Sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng masti 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government, ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months. Nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. In-advise naman ako ng mga abogado namin, huwag niyo tanggapin yan kasi kung mag-a-advance ng IRA, baka galing sa DAP yan. O kung hindi lang galing sa DAP, illegal yan, mate-technical malversation tayo. Huwag na. Nakarating na rin ang issue kay Pangulong Aquino habang nasa APEC Summit siya sa China. Sabi ng Pangulo, nagkaroon daw ng hatian sa trabaho kaugnay ng rehabilitasyon ng Yolanda. Pero halos wala raw kinuhang trabaho si Romualdez. Hindi rin daw nito ginawa ang mga bagay na nakatoka sa kanya. Sa kabila nito, sana raw, sabi ng Pangulo, tigilan na ang pamumulitika. Sa ngayon, ayaw na rin daw muling magsalita pa ni Lacson. Nasabi na rin daw niya ang lahat sa kanyang talumpati kahapon. Pero tiniyak niyang mas mapapabilis na ngayon ang rehabilitasyon, lalo't naaprubahan na ni Pangulong Aquino ang rehabilitation program. Sa forum kaninang umaga, nagsama-sama ang ilang international NGO para magsagawa ng assessment sa naging pagresponde sa Yolanda. Tinutukan dito ang mga bagay na maaari pang pagbutihin, gaya ng kakulangan ng koordinasyon at duplication ng mga benepisyaryo. Trisha Zafra, GMA News. Kakambal na ng tinatawag
tinatawag na Christmas rush ang katakot-takot na traffic. Kaya ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority may ikinakasaraw na bagong traffic scheme bilang solusyon. Live mula sa Quezon City si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, dahil nalalapit na nga ang Pasko, no, asahan na raw ang mas lalo pang pinabigat na daloy ng trapiko, lalo na dun sa mga kalsada, sa mga sentro ng komersyo. Kaya naman ang MMDA may kinakasaraw na tinatawag nilang drastic na traffic management scheme. Kaiba raw ito sa mga nakasanayan ng Christmas lane. Pasko na naman! Kay tuni ng araw. Pero dating gawi, kung anong ngiting ipinipinta nito sa mukha ng mga paslit, siya rin perwisyong inaasahan sa lansangan. Kung ano man kasing bigat ng traffic ngayon, asahan na raw na magdodoble o titriple ito habang papalapit ang Pasko. Pero nakasanayang Christmas lane sa mga alternatibong ruta, hindi na muna ipatutupad. Mukhang di raw kasi ito uubra dahil sa kabi-kabilang road repairs at construction. Dahil dito may bagong ikinakasang traffic management scheme ang MMDA. May matitira pa naman daw na Christmas lanes pero sa bagong sistema, ibabalanse raw ng MMDA ang trapiko sa kasalukuyang mga ginagawang kalsada. Dahil iba yung sitwasyon ngayon kaysa last year. Last year wala tayong Skyway 3, wala tayong elevated expressway na ginagawa. Mas drastic ito pero kung mauunawaan ng mga kababayan natin, mas makakatulong. Hindi pa idedetalye sa ngayon ng MMDA ang bagong plano pero sasabay raw ito sa itatakdang moratorium sa ilang road repairs at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng Pasig River Ferry. Yung mamimili sa Divisoria, ini-encourage namin yung extended hours ng Pasig River Ferry system. Yung magsisimbang gabi, pwede rin sa Pasig River Ferry, Santa Cruz Church, Binondo Church, Quiapo Church, Santa Ana Church, at marami pang iba. So, total package yung ilalabas namin siguro. Kasabay naman ng matinding traffic, inaasahan din daw ng MMDA yung mga isnaberong taxi driver. Sinasabi namin, dito lang sa may QC, papayag sila, pero pag somewhere Makati or gan ayaw na nila kasi matraffic. Sa other taxis, nag-aano sila ng plus 50. Yeah, di ba may metro? Nagpa-plus sila. Minsan pumapayag na lang ako kasi ang hirap magpara. Ang mga nakausap namin taxi driver, kahit alam na bawal, napipilitan daw mamili ng pasahero para sa sariling kaligtasan. Yung lugar na na-hold up ka sa lugar na yun, o yun, tapos may nagararambulan doon. Siyempre, mga eskinita, ganyan. Kaya minsan ng taxi driver, hindi mo rin masisisi na mamili ng lugar. Yung sa oras kasi namin talaga natatalo. Dahil sa isang oras talaga dapat 400 ang kinikita namin. Pagka traffic, halos magano lang, wala pang 200 halos. Pag na-traffic kami. Hindi, mas mabagal kasi ang patak ng metro pag mabagal ang takbo. Pero dahil bawal ang ganito, payo ni Tolentino. Sumbong kagad nila yung bawal yung pinipilit na kontratahin, pinipilit na isakay sa isang lugar lang dalhin o totally snub. May prangkisa sila eh. Dapat igalang nila yung pagiging public utility nila. Bahagi na ng Christmas rush ang Christmas shopping pero hindi lang matinding traffic ang sakit ng ulo ng mga mamimili kundi ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang jamon de bola hanggang 20 pesos na itinaas ng presyo kumpara nung isang taon ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nag-abiso na rin ang mga gumagawa ng toyo at suka na magtataas sila ng presyo ng hanggang 8 pesos. Nagsitaasan na rin ang presyo ng biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Pati na rin ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. It's a threat, okay? We're hoping hindi mag-increase, diba? So hindi naman, nobody knows whether talagang mag-increase o hindi. Ang problema is pag mayroong major manufacturer na mag-increase, susunod ang kalaban. Because of the port congestion, no? I mean, simple 2 plus 2, no? Lack of supply. Jessica, sa ngayon daw ay pinaplansya pa raw ng MMDA yung mga detalye nitong bagong traffic management scheme na ito at nakatakda raw nila itong i-anunsyo sa publiko ng formal bandang 3rd or 4th week ng buwan na ito, buwan ng Nobyembre. Jessica. Sana naman, Dano, ma-improve yung traffic situation kasi matagal pa magpasko, bago magpasko, talaga namang problema na natin yan, lumala pa yung dati ng malalang traffic sa Metro Manila. Paano pa kaya sa Pasko? Maraming salamat sa iyo at Merry Christmas ulit, Dano Tingkungko. Hindi pa opisyal na isinasa publiko ng national government ang kabuuang master plan ng Yolanda Rehabilitation na pinirmahan ni Pangulong Aquino kamakailan lang. Pero batay sa buod nito na nasilip na ng isang international aid agency, kulang daw ang mga plano ng gobyerno para sa mga biktima ng superbagyong Yolanda.
Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, ang pangunahing hinahanap ng grupong Oxfam, nasaan daw yung mga probisyon para sa mga permanente na mga evacuation center batay doon sa CRRP o Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan ng gobyerno. Pero pagtatanggol ng OPAR ay yun daw namang ibang mga LGU ang sabi ang gusto nila ay in-incorporate na lamang yung mga evacuation sites at ginawa itong mga paaralan. 8,000 pahina ang Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP, ang master plan ng gobyerno para sa pagbangon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Oktubre nang pirmahan ito ng Pangulo. Ang budget, 167.86 billion piso hanggang taong 2016 o bago bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino. Pinakamalaki ang gugugulin sa resettlement ng mga nasalanta, 75.6 billion pesos. Kasunod ang gastos para sa pagtatayo at pagkukumpuni ng mga infrastruktura, 35.1 billion pesos. 30.6 billion pesos naman ang nakalaan para sa mga livelihood project at 26.4 billion pesos para sa mga social services. Sa memong inapruwahan ng Pangulo, nakalista ang mga klase ng mga proyektong pupondohan. Ang 5 pinakamalalaking pagkagastusan ay ang pagtatayo ng mga permanenteng housing units, emergency shelter assistance, pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga classroom at pagkukumpuni ng kuryente. Hindi pa opisyal na nilalabas ng gobyerno ang kopya ng CRRP, pero batay sa 100 pahinang bersyon na nakita ng International Aid Agency na Oxfam, nakukulangan sila sa master plan ng gobyerno. Sa listahan ng mga proyekto, hinahanap nila ang pagpapagawa ng mga permanente mga evacuation center. Ito raw kasi ang tanong din ng ilang mga lokal na opisyal na nakausap nila sa Samar. Sabi ng Oxfam, bahagi raw dapat ng pagbangon ang masigurong handari ng mga komunidad sa susunod na mga kalamidad. As part of recovery efforts, we really want and need to see that disaster risk reduction with an emphasis on that preparedness, prevention, and mitigation. Pero sagot ng Office of the Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery, may mga ipapatayo silang eskwelahan na pwede magsilbing evacuation center kung kinakailangan. May mga local government units na in-incorporate nila yung paggawa ng mga evacuation sites. Basically, dun sa mga civic centers, yung iba naman sa school, yung mga pinuntahan namin school buildings, instead of just bungalow like they were before nung nasira sila, kinonstruct sila na 2-story para pagka umaha, pwedeng mag-evacuate dun sa second floor. Isa pang dapat madalin din daw ngayon, sabi ng Oxfam, ay ang pagbalik sa mga dating trabaho ng mga nasalanta ng bagyo tulad ng mga magniniyog na walang ibang inaasahan kundi ang mga nasirang niyugan. Tinatayang 33 milyong puno daw ng niyog ang pinadapa ni Yolanda ayon sa Oxfam batay sa datos ng Philippine Coconut Authority Region 8. For many of the households that were then affected by the typhoon, they have no cushion of savings and they have no capacity to really get through this period of several months without an income. Pero ayon mismo sa Pangulo, ginagawa naman daw ito ng paraan. Sa larangan ng kabuhayan po, 16 milyong puno ng niyog ang tuluyang napinsala ni Yolanda. Siguro naman po ay malinaw na sa lahat na hindi biro pati pagkiklear ng mga trosong to para matamnan na ulit, para malagyan ng tinatawag nating intercrops. Sabi ng OPAR, tinutulungan naman daw ang mga magniniyog na magsanay sa ibang pagkakakitaan at may mga lupang nataniman na ulit ng mga niyog. Jessica, ngayong 2014, ayon sa DBM ay nakapaglabas na sila ng 52 billion pesos. Next year, 2015, ay tinatayang magbibigay sila, maglalabas sila ng 80.31 billion at sa 2016 naman ay 38.93 billion para doon sa rehabilitation plan, Jessica. Itong rehabilitation plan na ito, Joseph, yung inirereklamo ni Mayor Romualdez na hindi man lang sila nakatanggap ng kopya. Mabuti pa pala itong mga tiga-Oxfam, isang NGO, nasilip na nila itong kopya nila. Itong kopya. Yeah, because yung Oxfam nakikipagtulungan din naman sa gobyerno. So nagkaroon sila ng pagkakataon to get a copy of the 100-page. Remember that yung CRRP ay 8,000 page yan. Makapal kasi dyan yung annexes, no, according to Attorney Jimeno, because that details yung mga activities and projects down to the barangay level. So pag pinamigay nila yan, ang sabi nitong si Attorney Jimeno, 3rd week of November, dapat ang makita natin dyan ay mga proyekto down to the barangay. Kung ano yung kailangan ng barangay, nakalista dyan yung proyekto. So it's easier also to track down kung nagagawa ba to or hindi, Jessica. So bibigyan naman nila ng kopya yung mga LGU katulad ng Tacloban City?
Ang sabi ni Atty. Jimeno, ang ginagawa lamang nila ngayon, although naaprubahan na ng presidente yan, yung form na lang yung inaasikaso. Yung substance, yung mga plano, yung mga funding requirements and all of that, ay ayos na yan. Ang inaayos na lang siguro yung, ang sabi ni Atty. Jimeno, ay yung format. Yung para maganda sigurong basahin. No? This is an 8,000-page document, Jessica. Okay. Joseph, sa pagkakatanda ko dun sa mga interview na nagawa natin sa Tacloban and other areas, no, ang nagiging problema yung identification ng lote natatayuan ng permanent shelter. Pero yun nga lang, isang taon na rin kasi ang nakalilipas, ang tinatanong ng mga nakatira pa rin sa tent, kailan ba sila ililipat? Yung mga bumalik sa no-build zones, sinasabi sa kanila, alam naman nila na delikado kaso wala naman silang choice. Yung mga nakatira naman sa mga temporary o yung tinatawag nilang transitional shelter, yung mga bunkhouse, sira-sira na rin yung ilan Tapos sila rin, gusto na nilang mapirme sana sa permanent na mga housing. Alam mo, yung sabi ng Oxfam, ang initial na assessment, no, na projection ng gobyerno ay yung mga nasa lanta ng bagyo mananatili doon sa mga temporary housing for 3 months or 6 months. Pero ang sabi ng Oxfam, that will take years. Ang sinasabi nila, on the first point, yung sa no-build zone, ang sinasabi ng Oxfam doon sa kanilang policy paper, medyo hindi malinaw kung paano ito i-operationalize. In idea, meron kang sinasabi na several meters from the sea. Pero pag may nakakausap sila on the ground, anong choice nila? Aalis kami doon sa tabing dagat kung saan kami kumukuha ng kabuhayan, aakit para maging ligtas sa mga sakuna. Aakit naman sila sa bundok na hindi sila sanay sa pagniniyog, magugutom naman sila. So that's really the choice that some of our mga kababayan have to make, na parang nandun sila sa sitwasyon na yun. So dapat sabi ng Oxfam, paano ba ito i-operationalize? Consider isasama sa consideration yung realities on the ground na itong mga kababayan dyan na naapektuhan, karamihan ay sanay siyempre sa pangingisda, no? Tapos doon sa resettlement, ang pinakamalaking problema, notice that it has the biggest budget, no, in several billions, kasi yan bibili pa ng lupa yung gobyerno, and yung acquisition, even Oxfam admits, medyo mahabang proseso yan. So matatagalan talaga raw yung ating mga kababayan na manatili doon sa mga temporary housing, Jessica. Binanggit ba ng Oxfam kung balak nilang ipaalam officially and formally sa gobyerno itong kanilang observations para maging constructive at hindi lang ma-perceive to be criticism? Yung coordination naman, because they're also working in close coordination with the government. Even si Atty. Jimeno sinasabi naman na nakakatrabaho nila yung Oxfam on the ground. So open naman yung line of communication. When Oxfam has this kind of parang assessment na mga areas to improve on, I'm sure they're also communicating the same thing to the government, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa iba pang mga balita, sa kabila ng mga kontrobersya, tiniyak ni DOH o Department of Health Secretary Enrique Ona na nasa tuwid na daan pa rin ang ahensya. Kaya isang independent review committee na si Ona mismo ang pumili ng mga kasapi ang binuo para imbestigahan ang di manoy maanumalyang pagbili ng bakuna noong 2012. May report si Pia Arcangel. Si Health Secretary on Leave Enrique Ona Parao ang nag-utos na bumuo ng isang independent review committee para mag-imbestiga sa pagbili ng Health Department noong 2012 ng pneumococcal conjugate vaccine 10 o PCV-10, isang bakuna kontra pulmonya. Kahit na sinabi ng World Health Organization na mas mabisa, mura at sulit ang PCV-13. Mas epektibo at mas mura daw kasi ang PCV-13 dahil nagagamit itong bakuna kontra sa mas maraming sakit kumpara sa PCV-10. Bago para opisyal na nag-umpisa ang leave ni Ona, naibilin na raw ito ng kalihim. The Secretary called me to a private conversation in his office at ipinalam nga niya na magli-leave siya sa kadahilanan ng kanyang pabalik-balik na allergies. And at the same time, he needed more time to assess what was really happening to this important issue. Sa pahayag ni Ona na binasa ni DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy, hindi niya direktang itinanggi ang paratang ng anomalya. Pero sinabi niyang ang presyo ng PCV-10 noong 2012 nasa $15.40 US. Mas mura ng halos $1 kumpara sa $16.34 unit cost ng PCV-13. It is in the appreciation of the cost effectiveness of these two competing vaccines for Filipino children that usual medical discussion and differences
is being presumed to have been tinged with graft. This is what the committee is investigating closely. Tiniyak ni Ona na sa tuwid na daan pa rin ang Department of Health. Wala raw palulusutin ang Independent Review Committee. Tumagi muna ng DOH na pangalanan ang mga miyembro ng komite na si Ona rin daw ang pumili. Pero tiniyak nila wala raw itong kikilingan dahil ang 4 na miyembro binubuo ng mga opisyal ng DOH na wala raw ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Nakatagdang mangalap ng mga dokumento at ebidensya ang Review Committee para bumuo ng tinatawag nilang chronology of events. Posible rin nilang ipatawag si Secretary Ona para magbigay ng testimonya at ang magiging resulta ng kanilang investigasyon isusumite nila sa NBI at kay Pangulong Noynoy Aquino. Dawit din sa issue si Health Assistant Secretary Eric Tayag na nagutos daw sa pagbili ng bakuna gamit ang isang Certificate of Exemption mula kay Ona. Wala pang pahayag si Tayag na tuloy raw sa trabaho at pumasok pa kanina. May iba pang opisyal na kasama raw sa investigasyon pero di pa sila pinapangalanan. Ang National Bureau of Investigation na NBI, pinadalhanan ng subpoena si Ona at siyang pang personalidad na may kinalaman sa issue. Titignan natin kung merong mababayulit na, sa gaya nga sabi ni Secretary ni Ma'am, kung may mababayulit na batas, criminal or administrative, then we will file if warranted siguro kung meron man. PR Kanghel, GMA News. Naduwag daw sa katotohanan si Binay ayon kay Senator Trillanes. Dapat na rin daw itong umatras sa pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. May report si Jam Sisante. Nakakahiya na doon pa niya ginawa yun sa headquarters ng Marines. Kasi yung mga Marines hindi umaatras eh. Dapat bawiin siguro ng Marines din yung uniforme niya. Yan ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa debate nila. Wala raw isang salita ang Vice-Presidente. 3 beses na raw yan napatunayan ni Trillanes. Importante po yan sa isang halal na opisyal. Pagka nagsabi ka ng isang bagay, dapat tutuparin mo, titindigan mo. So in this particular case, kahit ano pang sasabihin niya, natakot lang siya sa katotohanan. Kaya para kay Trillanes, hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng pag-atras ni Binay. Binalikan tuloy ni Trillanes ang mga napakuumanong pangako ni Binay. Bago ang debating inayawan, bigo ang mga senador na mapadalo siya sa pagdinig ng Senado kahit ang Mother Committee ng Senate Glory Bonda ang nag-imbita sa kanya. Sabi kasi ni Binay noon, pag-iisipan niyang dumalo kung ang mismong Mother Committee ang mag-iimbita sa kanya. Noong 2007 naman, bilang bahagi daw ng planong pagpapatalisik kay Nooy Pangulong Gloria Arroyo, magkakasama raw sila ni Binay na nagplano sa walkout na ito na humantong sa tinaguriang standoff sa Manila Peninsula. We're calling on the people to be with us dito sa Makati. Nangako raw si Binay na mag-oorganisa ng mga empleyado, urban poor at estudyante ng Makati bilang suporta. Pero noong araw na ng walkout, walang Binay na nagmarcha. Wala rin ang umano'y ipinangakong suporta. Tumawag ng pansin ang nakapilukang lalaking ito na natukoy bilang security detail ng Makati City Hall. Ang Vice-Presidente ang mayor noon ng lungsod. Sabi niya sa isang panayam, total may listahan ng lumabas sa pahayagan na dito inilagay yung mga pangalan ng mga nahuli. Ang sabi ko dun sa HRD namin, sa Lunes, pakitingnan mo lamang kung itong mga pangalan nito lumilitaw na empleyado sa amin. Of course, as usual, I told General Rason in that letter, I am ready and willing to give you any information that you might want, for I'm here to cooperate with your office. Sabi ni Trillanes, binisita naman daw sila ni Binay noong nakakulong na sila at humingi ito ng paumanhin. Nung ginapos na kami, dinala kami sa Camp Crame, ando doon siya sa Camp Crame. Nagdala siya ng mga abogado, humingi siya ng paumanhin at nagkamali raw siya ng info. Hindi ko maintindihan kasi pagka nagbigay ka na ng salita alam mo na nandoon, alam niya na yung araw at oras at lugar. Pero wala siya. Ngayong birthday ni Vice President Binay, birthday wish daw ni Trillanes na mag-enjoy ito kasama ang kanyang pamilya. Sa mga susunod na araw kasi, patuloy na ilalabas ng senador ang iba pang ebidensya laban sa Vice-Presidente hanggang sa makulong daw ito. May wish din daw ang senador. For the sake of the country, sana umatras siya, itigil niya na itong panluloko niya at pagpapanggap niya sa taong bayan. Jam Sisante, GMA News. Ang naghamon, umatras. Ayaw na raw ni Vice President Jejomar Binay na makipagdebate kay Senator Antonio Trillanes IV.
Hindi raw kasi niya nagustuhan ang sinabi ni Trillanes na nakakalamang daw si Binay sa debate dahil ito'y abogado. Ikinatuwa ng mga kapartido at kapamilya ni Binay ang kanyang pag-atras. May report si Sandra Aguinaldo. Birthday ni Vice President Jejomar Binay at pinili niyang simulan ang kanyang araw kasama ang mga sundalo ng Philippine Marines. At sa araw na ito, inanunsyo ni Binay ang isang mahalagang desisyon. Masasabi po ba na tuloy ang debate sa November 27? Hindi na, ayoko na. Baka po ang sasabihin naman po kayo umatras kayo. Ay, hindi ito. Harapan tayo, wala tayong prepared questions, walang ano. Ayoko naman nung hindi pa nag-uumpisa, parang pagkatapos ng usapan, sinabi ko na walang mga pangit naman yun. Para bang inaapi ko, sinasamantala ko siya. Noong October 21, sa isang event ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinamon ni Binay si Senador Antonio Trillanes IV sa isang debate. Magdebate kami. Anywhere, any place. Pero talagang... not in Senate. Ako nga ang nagsabi magdebate kami, tapos ako pa aatras. Wala yata sa lahi natin yun. Ang dahilan daw ni Binay sa pag-atras, ang sinabi ni Trillanes na nakalalamang daw sa kanya ang vice-presidente dahil isa itong abogado. Itinakda na sana ng KBP ang debate sa November 27 matapos ang ilang meeting ng grupo sa kampo ni Trillanes at Binay. Naglatag na nga sila ng mga panuntunan kung ano-ano lang ng mga paksa ang pag-uusapan. Ipinagbawal rin ng KBP ang bangayan. Kaya naman dismayado ang KBP sa pag-atras ni Binay ngayon sa debate. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan ng kampo ni Binay sa kanila pero nire-respeto raw nila ang desisyong ito ng vice-presidente. Dehadong-dehado tayo kasi veteranong politiko siya at abogado siya. Alam niya yung mga nitty-gritty ng pagdidebate. Ako po, sundalo. So yun yung pagkalamang niya. That's consistent with his personality. What personality? Kahit na sino. Ha? Anong personality? Kita mo naman yung demeanor nun. Mananakot, mga babastos. Ayoko na nga ng ganun. Dahil sa ang lumalabas nun, mapang-api ko, sinasamantala ko yung advantage ko, if ever I have an advantage. Ang advantage ko lang dito, dapat mag-uusap kami ng sa totoo lang. Ayon sa ilang sources ng GMA News sa kampo ni Binay, tutol sa debate hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang ilan sa kanyang mga kaalyado sa politika, gaya ni Manila Mayor Erap Estrada. Noon pa lang, kinukumbinsi ko na si Vice Presidente na wag na siya makipagdebate dahil wala namang pupuntahan. Ang anak niya na si Senador Nancy Binay, sinabing ang pag-atras ng kanyang ama ay sagot sa kanyang dasal. Welcome relief daw ito sa kanilang pamilya. Wala nang mahihita ako doon. Unang-una, ginusto ko lang magkausap-usap kami. Kasi hanggang ngayon, sa bagay, yung mga ayaw makinig, nagbibingi-bingihan, yung mga ayaw tumingin, nagabubulag-bulagan. Sandra Aguinaldo, GMA News. Bukas inaasahang darating sa bansa ang mahigit 100 peacekeeper mula Liberia. Bagamat nauna na silang nagnegatibo sa isinagawang Ebola screening test, hindi pa rin papayagan ang sinumang kaanak na makalapit sa kanila bilang pag-iingat. May exclusive report si Marisol Abduraman. Sa telebisyon lang makikita ng kani-kanilang pamilya na 133 Filipino peacekeepers pagdating nila sa Pilipinas mula sa Liberia. Sinabihan na raw ang mga pamilya ng peacekeepers na wag nang magpunta sa base operations ng Villamor Air Base sa Pasay City kung saan lalapag ang UN charter flight ng Philippine contingent bukas ng hapon. Mula Villamor Air Base, didiretso ang mga peacekeepers sa Caballo Island sa Naik, Cavite kung saan nagtayo ng quarantine facility. We are really after yung making sure na there will be, if possible, 0% of a chance na magkaroon ng transfer based on medical advice to us. Wala na daw dapat anumang aircraft na nakaparada sa base ops sa paglapag ng flight mula Liberia. Limitado rin ang mga personnel na naka-protective suit na aalalay sa mga peacekeepers sa kanilang paglipat mula sa eroplano pasakay ng bus na sasakyan nila pa na Cavite. Kaya maging ang media, bawal din. We will setting up a way na we can share immediately yung mga video nung pagdating nila. But then
not physically close. Labis itong ikinalungkot ng mga kaanak ng peacekeeper na sabik na makita ang kanilang padre de pamilya. Iba rin po kasi yung makita mo siyang bababa siya ng eroplano na andyan talaga yung feel mo na yung nasa loob mo kung papaano mo talaga na-miss yung isang tao. Bawal po kasing lumapit. Pero titiisin ko na lang po, mag-aantay na lang po ako ng 21 days para yakapin po siya. Muli namang humingi ng pangunawang AFP sa pamilya ng mga peacekeeper. Marisol Abduraman, GMA News. Agad namang nagbigay ng reaksyon sina Senator Antonio Trillanes IV at Senator Alan Peter Cayetano na mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Anila, ginagawa naman daw nila ang lahat para makumpleto na ang investigasyon ng Senado sa lalong madaling panahon. Ang problema raw, ayon kay Cayetano, mismong si Vice President Binay hindi humaharap sa pagdinig at hinaharang di umano ang mga ebidensya. Sabi naman ni Trillanes, marami pa raw silang mga kailangang imbestigahang di manoy anomalya. Ang investigasyon ay magtutuloy-tuloy dahil marami pa pong iba't ibang anomalya na kailangan natin ibunyag. Hindi kasi alam ni Presidente Aquino kung gaano karami yung hawak namin at imposible natin mailabas yan, ano? Baka ang sinasabi niya yung tungkol doon sa Makati Parking Building, so ginagawa natin yon at naisubmit na yan sa Ombudsman. Gusto na natin matapos ang hearing at gusto na natin lumabas yung katotohanan. Pero paano natin gagawin yon kung si Vice President Binay mismong ayaw sumagot at hinaharang yung mga ibang ebidensya? So by default, sagot naman ni Congressman Toby Tiangco, ang interim president ng United Nationalist Alliance o UNA, nais mang makipagtulungan ang kampo ni Vice President Binay sa investigasyon. Pinipili lang naman daw ng subcommittee ang ebidensyang papabor sa kanila. ang problema, sila ang namimili kung sino yung gusto nilang pag-participatein Kasi hindi naman pwede sa isang hearing, yung gusto lang nila yung side nila. At pag yung hindi nila gusto ang naririnig nila, pinuputol nila. Napakaganda nung payo ng ating Pangulo. Sana naman dahil sila ay kakampi ng Pangulo, sana sundin naman nila yung payo ng Pangulo sa kanila. Mungkahi ng ilang eksperto, isabatas ang pre-disaster recovery planning para magkaroon ng maayos na sistema at mapabilis ang pagbangon ng mga biktima ng kalamidad. May report si Lay Alves. Isang taon matapos ang paghagupit ng bagyong Yolanda, binalikan ng GMA News ang mga residente ng Tacloban City. Kinumusta namin ang kanilang kalagayan. Para sa marami, di pa rin bumabalik sa normal ang buhay. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, nakita sa karanasan ng bansa sa bagyong Yolanda at iba pang mga nagdaang bagyo ang kakulangan kundi man kawalan ng Pre-Disaster Recovery Planning o PDRP sa bansa. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang recovery sa ilang apektadong lugar. Bukod sa Tacloban, kasama rin sa pag-aaral ang karanasan ng Iligan, Dagupan at Marikina na matindi ring hinagupit ng mga nagdaang bagyo. Ang disaster recovery ay isa sa weakest link kasi hindi siya planado. Proactive naman tayo doon sa prevention, mitigation, preparation, response. Pero pagdating sa recovery, reactive pa rin. Kung kaya pagkatapos daw humupa na bagyo, tila nangangapa kung ano ang susunod na gagawin para makabangon ang komunidad. May iwasan daw sana ito kung sa una pa lang ay may sistema ng sinusunod ang lokal at pambansang pamahalaan. Ang ibang bansa raw kabilang ang Japan na madalas ding bagyuhin at tamaan ng lindol, may pre-disaster recovery planning. Alam naman natin, ilang taon na tayong binibisita ng mga sakuna. Hindi pa ba tayo natututo? Napansin ko pala sa mga lungsod na pinuntahan ko, meron sila mga plano pero pagdating na sa sakuna, medyo nagkakagulo-gulo na. Lumabas sa pag-aaral na karamihan sa mga nakaranas ng sakuna sa mga lugar na sinalanta ay mga may hirap na pawang naninirahan sa mga coastal area.
Dapat daw ay unahin ang paglayo sa mga mamamayan mula sa panganib at mahigpit na ipagbawal ang paninirahan sa mga delikadong lugar. Ang mga datos gaya ng bilang ng populasyon, datos sa infrastruktura at mga hakbang na gagawin matapos ang sakuna, ilan lang daw dapat ito sa mga inihahanda na. Ang ganitong mga datos ng isang bayan dapat ay may kopya rin ang national government. Sa ganitong paraan, mas magagabayan daw ang recovery efforts. Pag meron ka ng data na ganyan, yung post-disaster madali na eh. Pwede mo nang ibigay eh. Para maipasok sa sistema ang pre-disaster recovery planning, mainam daw na gawin na itong batas. Maaari raw itong ipasok bilang amyenda sa RA 10121 o Philippine Disaster and Risk Reduction Management Act. Pero sa anumang pagpaplano ng pamahalaan, kailangan daw ang pakikiisa ng mga mamamayan para maging epektibo ito. Leia Alves, GMA News. Ilan ba talaga ang namatay sa super bagyong Yolanda? Yan ang malaking tanong hanggang ngayon. Ang opisyal na talaan ng gobyerno, 6,300 ang namatay, mahigit 1,800 pa rin ang nawawala hanggang ngayon. Pero kung ang mga tiga-Tacloban ang tatanungin, masyadong mababa yan, kahit man lang para sa kanilang syudad. Ang 20,000 body bags nga raw na nagamit, kulang pa. Hanggang ngayon nga, may mga bangkay at labi pang natatagpuan. Mahalagang mabilang ng kumpleto ang mga pumanaw bilang bahagi ng maayos at tapat sanang documentation ng mga pangyayari kaugnay ng pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan ng mundo. Paano tayo matututo, lalo na ang mga susunod na henerasyon, kung pati bilang ng mga namatay hindi maitama? At bawat isa sa mga pumanaw mahalaga, lalo na para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bilang pagkilala man lang sa kanilang buhay at iniwang alaala, bawat buhay na nalagas sa Yolanda, dapat lang na mabilang. Mas magiging madali at epektibo na raw ang mga operasyon sa tulong ng bagong medical procedure ngayon, ang robotic surgery. Dito, isang robot ang magsasagawa ng operasyon, pero kontrolado pa rin ito ng doktor. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, marahil yung iba sa atin natatakot kapag sasailalim sa operasyon. Pero sa tulong ng mga robot, mas madali na raw yung recovery time sa ganito. Narito ang ulat. Animoy eksena sa isang sci-fi film. Sa halip ng mga kamay, mga high-tech na galamay ang nagsasagawa ng isang medical operation. Ito ang robotic surgery, isang bagong hakbang sa kinabukasan para mas padaliin ang pag-oopera, hindi lang para sa mga surgeon, kundi pati na rin sa mga pasyente. Yung mga instruments na yan, kinokontrol natin through the surgeon sitting on the surgeon's console. So yung surgeon's console, parang joystick yan, no? Meron tayong binocular camera na through which nakikita natin kung ano yung nasa loob ng cavity ng patient. Tapos, it's a three-dimensional view that the surgeon sees, kaya mas nakatatansya niya yung depth. Inihahana yung robotic surgery sa minimally invasive operation. Ibig sabihin, hindi na kailangan lumikha ng malalaking hiwa at sugat para lang mabuksan ang katawan. Wala pang halos 1 centimeter ang maliit na sugat na iniiwan ng robot. Ito ang Da Vinci SI na ginagamit para sa robotic surgeries. Meron itong console kung saan bawat galaw ng surgeon eksaktong naililipat dito sa patient sidecar kung saan makikita naman yung mga robotic arms. Ito yung mabusising umuopera sa pasyente. Meron din tayo ritong vision cart na may touch screen para agad makita yung mismong vision ng surgeon habang ginagawa ang operasyon. Ang surgeon pa rin na nag-oopera sa mala joystick na console, pero sensitibo ang instrumento kaya parang kamay na rin ng doktor ang nagtatrabaho. Mas may range of motion din daw ang mga robotic arms kaysa kamay ng mga tao na posibleng pang manginig. Mas madalas gamitin ang robotic surgery para sa gynecological surgeries katulad ng pagtanggal ng myoma. Nagagamit din ito sa urology at general surgery. Yun nga lang, mas mahal talaga ang bagong teknolohiya. Aabot sa 400,000 pesos pataas ang bayad sa robotic surgery, depende sa medical condition. A little bit more expensive than laparoscopic surgery. It may be twice as expensive as an open surgery. Pero sabi ko, yung pera, kaya naman kitain yun eh, hindi ba?
Pero yung sugat mo, mabubura mo pa ba yun? Yung hirap ng katawan mo, recovery time, downtime, yung oras na nawala sa'yo dahil hindi ka nakapagtrabaho, yung business na mawawala sa'yo, lahat yun, you have to factor that in. Jessica, may nakausap tayong pasyente yung experience niya after. Sabi niya, kinabukasan kaya na raw niyang maglakad. And ang description daw dun sa sensation, parang nag-100 push-ups lang daw. Ganon yung feeling dito sa minimally invasive operation. So less trauma sa katawan ng tao, Bam. Kaya lang, ang tanong pihado ng marami, mas dependable ba? Mas accurate ba? Mas reliable ba itong robotic surgery na ito kaysa yung actual na hawak ng surgeon, yung mga kailangan nilang operahan sa katawan? Sa ngayon, ang nakikita lang natin challenge talaga yung cost ngayon ng technology. Pero as far as yung performance, yung ating parang extension pa rin siya ng expertise ng surgeon at meron lang konting mas better dahil yung mga panginginig, mawawala na raw yan. So, yung mga mas matatandang surgeon, pwede raw gumamit ng ganitong technology para mas stable yung kanilang output. Mas ano ba to? Mas maliit ang error margin? Mas maliit yung error margin dahil precise yung instruments na ginagamit. And yun nga, imbis na mahabang mga pilat yung iniwan, usually mga tuldok lang ang naiiwan sa katawan. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Pakiusap ni Pangulong Aquino sa Senado, kumpletuhin na ang investigasyon tungkol sa mga diumanoy anomalya sa Makati. Nagpahayag ng saloobin ng Pangulo sa panayam sa media habang siya'y nasa China para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Huwag na raw sanang pautay-utay ang paglabas ng ebidensya para makasuhan ng dapat makasuhan at maabsuelto ang anyay dapat maabsuelto. Nauna rito ay sinabi ni Senate President Franklin Drilon na tinawagan siya ng Pangulo kamakailan para iparating ang hiling ni Vice President Jejomar Binay na itigil na ng Senado ang mga hearing tungkol sa mga anomalyang kinasasangkutan niya at ng kanyang pamilya. Live mula sa Beijing, China, may report si Cara David. Cara? Magandang gabi sa iyo, Jessica. Tama yung sinabi mo. Linawin ko lang, magkaiba yung nais ni Pangulong Aquino doon sa nais ni Vice President Jejomar Binay. Ang ni-request ni Vice President Jejomar Binay kay Pangulong Noynoy Aquino ay sana raw sabihin niya kay Senate President Franklin Drilon na ipatigil na yung investigasyon sa Senado. Pero ang personal na pananaw ni President Noynoy Aquino ay sana kumpletuhin na yung lahat ng mga ebidensya. Kumbaga hindi na utay-utay. Ilabas na kung ano man yung buong listahan ng mga ebidensya para magkaroon na ng kasagutan at lumabas na ang katotohanan at makapag-concentrate na ang Senado sa kanilang mga trabaho. So ayaw niyang ipatigil yung investigation. Ang gusto niya, kumbaga ilabas na lahat ng ebidensya para makonclude na ito at ma-wrap up na at malaman na natin at makasuhan na ang dapat kasuhan. So ang sinasabi nga ni Pangulong Aquino, dapat daw may balanse ang politika at ang responsibilidad ng Senado. At umaasa daw siya na may mga responsible members naman ng Senado na gumagana pa rin dun sa mga functions ng Senado other than yung investigation. Kasi alam naman natin, Jessica, hindi lang naman pag-iimbestiga ang trabaho ng Senado, meron din silang legislative work. At sana raw, meron din gumagawa nitong trabaho ito. At kapag na-conclude ng mas maaga at mas kompleto itong Senate investigation, then we can move on to the other functions of the Senate. Tinanong rin kanina, Jessica, ng ilang members ng media, siya, Pangulong Aquino, kung anong pananaw niya dito kay Vice President Jejomar Binay. Satisfied pa rin ba siya dito sa trabaho nito sa gabinete? Komportable pa ba siyang miyembro ng gabinete ang Vice Presidente? At ang sinabi niya, as far as the Vice President is concerned, as far as his job is concerned doon sa HUD-C, ay satisfied naman siya. Ginagawa naman daw ng Vice Presidente ang kanyang trabaho. At hindi naman daw ata tama, parang pangit naman daw tingnan kung sisisantihin mo ang isang tao dahil lang sa mga issue na ibinabato sa kanya na hindi naman daw related sa kanyang trabaho sa gabinete. Sinabi rin ng Pangulo na huwag daw sana natin kalimutan na tulad ng lahat ng iba pang mga Pilipino, si Vice President Jejomar Binay ay meron ding karapatan to be presumed innocent until proven guilty. Narito po ang buong pahayag ni Noynoy Aquino tungkol sa Senate investigation.
I would have to respect the co-equal branch. But at the same time, the request is, does it have to be in dribs and drabs? Can we not have the whole list? Yeah, is the proof really, particularly, is the proof really there? Is it substantial proof? May balance in politics sa kay responsibilities natin dito. And I'd like to think that we have responsible members in the Senate who are attending to the other functions besides this. So kumbaga, mas maganda kung makonclude as early as possible. Yung parang every question that there is, you need the answer as soon as possible. Jessica, nandito si Pangulong Noynoy Aquino sa Beijing, China para sa 22nd APEC Economic Leaders Meeting. At kanina rin, doon sa pakikipag-usap niya sa media, binalita rin niya sa atin na nagkaroon sila ng maikling pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping kanina nga hapon pagkatapos ng kanilang tree planting ceremony. At nabanggit daw sa kanya ng Chinese President na ito daw ay bukas na makipag-usap at humanap ng mga, sabi niya, constructive ways to resolve yung kanilang problema nga sa West Philippine Sea o sa South China Sea. At ang sabi ni Pangulong Aquino, natutuwa siya na bukas ang China sa pakikipag-usap, pero hindi ibig sabihin ito na bibitawan na natin yung ating proseso na tinatahak doon sa So, kumbaga, ang sabi niya, dalawa, two-pronged daw yung magiging approach natin. Makikipag-usap tayo sa China, katulad ng gusto nito, at kumbaga, mahaba naman yung pagkakaibigan natin kasama ng China. Tapos, gagawin pa rin natin kung ano yung nasimulan na natin dun sa arbitration process. Maidagdag ko lang, Jessica, kasi may isa pang mainit na issue ngayon dyan sa Pilipinas, itong sa issue ni DOH, DOH Secretary Ona. At kanina, sinabi sa atin ni Pangulong Aquino na siya daw mismo ang nagsabi kay Secretary Ona na mag-leave muna ito habang iniimbestigahan siya on corruption charges. Sinabi rin niya na dapat daw bigyan ng proseso at sumailalim sa proseso itong si Secretary Ona at harapin niya kung ano man yung mga ibinabatong issue sa kanya. Yan muna ang latest mula dito sa Beijing, China. Balik sa iyo, Jessica. Clarification lang. So, no need to establish siguro yung context ng mga statements na ito ni Pangulong Aquino kaugnay kay Vice President Binay, because this was just, panayam ng media. He was asked specifically about these things or these issues. Yes, Jessica. Nag-uugat ito kasi nga, di ba, lumabas yung issue na kinausap nga daw ni President Aquino itong si Senate President Franklin Drilon at nirelay niya yung mensahe ni Vice President Binay dito nga kay Senate President Drilon. Pagkatapos noon ay tinag-follow up questions na tayo. Tinanong natin yung kanilang yung personal na pananaw ni Pangulong Aquino dito sa Senate investigation. Kasi sabi niya, wala daw siyang hangad na ipatigil ito gaya nung sinabi ni Vice President Binay sa kanya. Kumbaga, sinabi lang niya na ito yung mensahe ni Vice President Binay para sa Senado. Ngayon, tinanong namin siya kung ano yung personal niyang pananaw dito at yun nga yung naging sagot niya na sana raw, hindi daw, to quote him, in drips and drops, sana daw hindi utay-utay yung paglabas ng ebidensya. Tama bang i-interpret na the President himself has expressed yung medyo pagkainip doon sa pace ng hearing? Actually, in so many words, sinabi niya na ang dami pa kasing ibang mga trabaho na kailangan pagtuunan ng pansin ng Senado. Binanggit niya yung budget, binanggit niya yung Bangsamoro Basic Law, ang dami pang mga iba-ibang mga laws na nakabinbin at hindi daw, at sana raw pinagtutuunan din daw ng pansin. So, may sinabi siya kanina na parang kapag marami daw kasing iba't ibang mga issue na lumalabas, yung focus kahit papano medyo nagiging disimulado. So, in a way parang, hindi niya sinabing distraction, pero you can, in so many words, parang sinabi niya na nawawala kahit papano yung focus sa trabaho kapag maraming ibang mga bagay na pinagkakabalahan. Pero sinabi niya, two things, nirerespeto niya yung power ng Senado, at pangalawa, sabi niya, itong issue ito, dapat naman daw talagang harapin. Pero kung pwede daw sana,
ay mapabilis na. Kumbaga, mailabas na lahat ng ebidensya para makamove on na tayo sa ibang pang mga trabaho. Okay. Kara, tungkol naman sa China at ang relasyon ng Pilipinas at ng China, no? Sinabi ng ating mga government officials, and I don't know if it was the President himself, na parang dalawa na yung magiging strategy. Bago dumating dyan sa China si Pangulong Aquino, ang tinitignan ay yung arbitration. Now, pati yung bilateral talks na gusto ng China, gagawin na rin ng ating gobyerno. Tama ka dyan, Jessica. Mismong si Pangulong Aquino yung nagsabi nito. Kasi kanina, yun ang opening statement niya sa amin na nagkausap nga daw sila ni Chinese President Xi Jinping. At sabi niya, happy daw siya, masaya daw siya doon sa naging outcome ng kanilang pag-uusap. At may consensus naman daw sa kanilang dalawa, sa China at sa Pilipinas, na mag-usap at bumalik ka at maghanap ng constructive ways to resolve the issue. So, kinlarify natin ito kay Pangulong Aquino kung ibig sabihin ba nito ay bibitawan na natin yung arbitration process. Pero sabi niya, hindi. Magiging two-pronged nga daw po yung approach natin pagdating sa issue ito. Maraming salamat sa iyo, Kara David. Hindi kumbinsido ang ilang grupo na mahigit 6,000 lang ang nasawi sa hagupit ng super bagyong Yolanda. Paniwala nila, pinabababa ng gobyerno ang tunay na bilang na manasawi. Sa tala kasi ng isang grupo, umabot sa 18,000 ang namatay sa Yolanda. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, bukod nga sa issue kung sapat ba o hindi ang naihatid na tulong sa mga apektado ng Yolanda isang taon matapos ang trahedya, maging ang opisyal na bilang ng patay na nasa tala ng gobyerno pinagdududahan ng ilang grupo. Ayon sa People's Search, isang grupong nabuo matapos ang Yolanda, triple pa sa opisyal na numero ang totoong bilang ng mga nasawi sa bagyo. Kuya, ibaba mo. Dito, Hile-hilerang bangkay ang naiwan ng maladilubyong pagtama ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan noong nakaraang taon. May ilan na walan pa ng halos lahat ng miyembro ng pamilya. Sa tala ng NDRRMC, nasa 6,300 ang death toll ng bagyong Yolanda. Mahigit 1,000 pa ang nawawala. Pero ang ilang grupo hindi kumbinsido sa tala ng gobyerno. Paniwala ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, pinabababa lang daw ng gobyerno ang tunay na bilang ng mga nasawi. Base raw kasi sa People's Surge, ang pinakamalaki umanong organisasyon ng mga biktima ng Yolanda, umabot daw hanggang 18,000 ang bilang ng nasawi. May kredibilidad sila when they estimate 18,000 kasi sila ay mga biktima mismo. Si Father Hector Villamil na parish priest ng St. Joseph's Parish sa Tacloban, Leyte, sinabing namatayan sila nang aabot sa 2,000 parishioner. Yung lista na yan, ay sa parokya namin, yan, galing yan ng pamilya. Based din yon ng mga body bags na pinadala. Lahat ng body bags na pinadala is more than 20,000 or something. Nagamit lahat yon. Don't tell me na ginamit yung body bag nagiging kumot. Sagot naman ng NDRRMC. Ang sinisiguro ng gobyerno sa pagbibigay namin ng numbers na ito ay my body count. Noong kasagsagan ng pagbibilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda, umabot umano sa 10,000 ang mga namatay base sa isang panayam kay Nooy Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soria. Kalaunan nasibak sa pwesto si Soria dahil umano sa pagbibigay sa naturang bilang ng nasawi. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Sabi ng NGO na Save the Children Foundation, madalas talaga mangyari sa mga malalaking trahedya ang paiba-ibang numero ng mga nasawi. It's fully understandable given the chaos and the destruction and the displacement that happened after Yolanda. Para lang mailagay sa konteksto, Jessica, ayon sa ating mga nakausap na mga responders na nangolekta ng mga patay sa Leyte at Samar, posibleng ang umabot sa 20,000 body bags yung nagamit sa kabuuan pagkatapos ng bagyo. Pero hindi umano nangangahulugan na ito rin yung bilang ng mga patay. Pasintabi lang po dun sa mga nanonood, Jessica, pero may mga pagkakataon daw kasi na mga body parts na lang ang kanilang nakikita at lahat nito ay inilalagay nila sa mga individual na body bags. Meron din namang mga pagkakataon na kulang na sila ng mga body bags sa isang partikular na lugar, kaya pinagsasama-sama na lang nila sa isang body bag yung kanilang mga nakikita. Pero as a matter of procedure, ang mga nakikitang bahagi ng katawan ay nakalagay sa mga individual na mga body bags para sa proper forensic identification. Jessica? Marie, siguro para lang ma-establish kung alin ba ang alin, di ba?
kung ang NDRRMC ang tatanungin natin, kasi klaro naman doon sa sinabi nila na ang pinagbabasihan nila ng kanilang data ay yung body count, yung mga nabilang nila. Kaya lang at this time, 1 year after Yolanda struck, no, pag pumunta ka sa mga barabarangay sa Tacloban, meron silang listahan kung ilan ang namatay sa kanilang barangay, pati mga pangalan. Kasi syempre yung mga pamilya, magkakakilala sila sa barangay nila doon sa isang barangay na pinuntahan ko, no, one of the worst hit, yung 89, barangay 89, malapit sa airport. Ang bilang na nung barangay captain doon 1,000 yung kanyang mga residente na nawala. So doon pa lang, isang barangay pa lang yon. Makikita mo na mababa talaga yung bilang ng NDRRMC. So siguro, sa atin sa media, pag sinasabi natin yung death toll based on NDRRMC figure, sabihin natin na based lang yon sa body count. Kasi base sa impormasyon ng mga barabarangay at ng mga pamilya ng mga nawalan, talagang napakalayo ng bilang. 18,000 ang bilang ng mga grupo ng mga biktima. Yung NDRRMC 6,000 lang. Yes, Jessica, that's very true, ano. Kaya nga pati si Father Villamil, sinasabi niya, in his parish alone, it's just one parish, just like yung barangay na pinuntahan niyo po, ay sa kanila 2,000 na sa isang parokya pa lamang, no. So parang it is really hard to imagine daw kung paano mangyayari na sa lahat ng mga sinalantan itong bagyong Yolanda, talagang hanggang 6,000 lamang o 6,300 to be very exact, yung figures ng death toll. Kung sa kanila pa lang, nasa 2,000 na. Pero talagang gaya rin po ng sinabi nyo, talagang ang pagbabasihan lamang daw sa ngayon ng NDRRMC is the body count. So kahit daw sino pa ang magtanong sa kanila, sino pa ang kumwestiyon sa kanila, they'll be able to say or to answer and to show proof that there's just 6,300 na patay sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. Kaya lang alam mo, for purposes of documentation and for purposes of honoring the dead, di ba? Kasi ang lungkot naman, namatay na nga sila, hindi pa sila napabilang. You know, that's one way of honoring their lives and the memories that they've left behind. Mapabilang man lang sila. Parang hindi tama Ang tinatanong kasi ngayon, Maris, bakit ba kailangan pang pagdebatihan itong bilang ng mga namatay kung 6,000 o 18,000? Kung yung NDRRMC ba ang paniniwalaan natin based on their body count o yung mga pamilya ng mga nawalan at yung mga barangay na nakakakilala ng kanilang mga residente? Jessica, napakahalaga na kahit na isang taon na ang lumipas, malaman yung exact death toll or at least an approximate. Kasi ito yung pagbabasehan kung ilang pamilya yung bibigyan ng mga relief, ilang pamilya yung mabibigyan ng assistance ng gobyerno. Because ang sinasabi ng NDRRMC, hindi naman sila pwedeng magbigay na lamang sa kung sino yung pwedeng lumapit, kung sino yung lalapit sa kanila, no? Kailangan din as much as possible, there will be documents to show or to prove na sila ay namatayan, na sila ay naging bahagi ng casualty. Dahil mahaba, long-term itong rehabilitation and yung relief na binibigay ng ating pamahalaan. And right now, we're just starting, ano. So kung hindi maisasama, bukod dun sa sinabi niyo po na pagbibigay ng honor o pagbibigay ng pugay, kung hindi maisasama itong mga bilang ng mga patay na ito dun sa talagang official list, baka hindi nawalan na nga sila ng kaanak, wala pa silang matatanggap na ayuda mula sa gobyerno, Jessica. Ayun, yun ang dapat. Kaya dapat ma-resolve ito Kasi isang taon na nakalilipas, hindi man lang maitama yung bilang ng mga namatay, di ba? And what is it about the figures? Kasi yung ang PNP officer na nagsabi na 10,000 ang namatay sa kanilang syudad, nasibak sa pwesto. And that has never been explained. Bakit siya nasibak? Just for stating something that's turning out to be, probably true. Well, you're right, Jessica. It was never explained. Ang sinabi lang ng Malacanang dyan ay pinabulaanan nila itong bilang na ito. But in fairness to NDRRMC, bagamat sinasabi nila na hanggang 6,300 lang yung kanilang bilang ng mga nasawi, ay hindi naman daw sila tumitigil sa pagbibilang. And as a matter of fact, hanggang ngayon, kapag may maire-report pa rin ng mga missing or na i-report na patay na hindi na i-report before, as long as there's proof, ay ibinibilang nila yan. Ang problema lang, Jessica, sa ngayon,
yung number of missing, hindi pa nila maibilang na patay na o nasawi kahit na isang taon na yung lumipas. Bakit kanyo? Dahil hanggang ngayon, nasa draft pa rin yung guidelines pagdating sa pag-regard sa mga missing, if they're going to be considered as dead already. Nasa draft pa lang siya. Final draft though, pero hindi pa rin siya napa-finalize na talagang isabatas or maging gawing patakaran na gawing i-consider ng dead ang isang nawawalang tao. Jessica. For starters, siguro manawagan tayo sa NDRRMC, no? Kasi hindi naman siguro mahirap as of this time, no? Pumunta sa mga barangay ng mga nasalantang lugar kasi may kanya-kanyang listahan yung mga barangay sa Tacloban, I'm sure sa Samar, meron din sa ibang parte ng Leyte and Eastern Samar. Kunin nila yung listahan. Right now, ginagawa pa lang po nila yung census. They're just jump-starting dahil lahat daw talaga na-wash out, na-wipe out, pati database na wala po. So talagang nagsisimula pa lang daw po silang ulit mag-rebuild ng kanilang census, Jessica. Pero kunin nila yung listahan kasi may listahan na yung mga barangay captain eh. Yes, I-collate na lang nila. Kaya wag nila sasabihin na 6,300 lagi yung number of ng mga biktima. O kaya kung sasabihin man lang nila, i-qualify nila na based on body count yon. Pero based on the listahan ng mga barangay at ng mga pamilya, ito po yung bilang. Nang sa gayon, wala nang pinagtatalunan pa 1 year after Yolanda struck. Maraming salamat sa'yo, Mariz Umali. Hinamon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez si rehabilitation czar Panfilo Lacson na magbitiw na sa pwesto ang grupo namang Alliance for Yolanda Survivors na nawagang ideklara siyang persona non grata sa Eastern Visayas. Tumanggi na munang magkomento si Lacson sa issue pero tiniyak niyang mas mapapabilis ngayon ang rehabilitasyon dahil aprobado na ni Pangulong Aquino ang programa para rito. My report, si Trisha Zafra. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, nagmarcha sa Tacloban City, Leyte ang libu-libong survivor ng Super Bagyong Yolanda noong Sabado, kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng pananalasa nito. Nasa unang hanay ng mga nagmarcha ang mga taong pinahira ng putik ang buong katawan. May isa pang buhat-buhat ang isang mistulang bangkay. 1 taon matapos manalasa ang super bagyo, ganito pa rin daw ang sitwasyon nila hanggang ngayon. Pero tila hindi naman nadala sa naturang kilos protesta si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, Secretary Panfilo Lacson. Sa kanyang talumpati na tinawag niyang State of Yolanda Address kahapon, inakusahan ni Lacson ang mga nagkilos protesta na mga hakot lang daw ng lokal na pamahalaan ng Tacloban. Pagbubunyag pa ni Lacson, may mga nadiskubring anti-government placards na nakatambak sa likod ng Tacloban City Hall. We even discovered anti-government protesters and rallyists being carried to and from mass action sites using a truck bus garage in the property of the Romualdez compound. Bagay na tila lalong nagpasidhi sa damdamin ng mga biktima ng Yolanda. Kaya ang panawagan ngayon ng grupong Alliance for Yolanda Survivors, ideklarang persona non grata si Secretary Lacson. Hindi lang sa Tacloban, kundi maging sa buong Eastern Visayas. Hindi raw tama na pinaratangan silang mga hakot ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na tila raw bang hindi totoo ang galit na kanilang nararamdaman. Di tulad ng sinabi ni Lacson na bumuhos daw ang pondo mula sa national government para sa Tacloban, wala raw silang naramdamang tulong mula sa gobyerno. Kung si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez naman ang tatanungin, I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. I think you should resign in your position. Sabi ni Romualdez, nalalabuan siya sa sinabi ni Lacson na siya ang dapat sisihin sa mabagal na pagbangon ng Tacloban. Wala rin daw silang natatanggap na mahigit 6 na bilyong pisong pondo mula sa gobyerno gaya ng sinasabi ni Lacson. Ipinaliwanag din ni Romualdez na hindi siya bumali ng Internal Revenue Allotment o IRA gaya ng sinabi ni Lacson. Augmentation of funds daw ang inirequest niya. Sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng masti 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government ni Secretary Abad
one semester, 6 months. Nagtataka ako bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. In-advise naman ako ng mga abogado namin, huwag niyo tanggapin yan kasi kung mag-a-advance ng IRA, baka galing sa DAP yan. O kung hindi lang galing sa DAP, illegal yan, mate-technical malversation tayo. Huwag na. Nakarating na rin ang issue kay Pangulong Aquino habang nasa APEC Summit siya sa China. Sabi ng Pangulo, nagkaroon daw ng hatian sa trabaho kaugnay ng rehabilitasyon ng Yolanda. Pero halos wala raw kinuhang trabaho si Romualdez. Hindi rin daw nito ginawa ang mga bagay na nakatoka sa kanya. Sa kabila nito, sana raw, sabi ng Pangulo, tigilan na ang pamumulitika. Sa ngayon, ayaw na rin daw muling magsalita pa ni Lacson. Nasabi na rin daw niya ang lahat sa kanyang talumpati kahapon. Pero tiniyak niyang mas mapapabilis na ngayon ang rehabilitasyon, lalo't naaprubahan na ni Pangulong Aquino ang rehabilitation program. Sa forum kaninang umaga, nagsama-sama ang ilang international NGO para magsagawa ng assessment sa naging pagresponde sa Yolanda. Tinutukan dito ang mga bagay na maaari pang pagbutihin, gaya ng kakulangan ng koordinasyon at duplication ng mga benepisyaryo. Tricia Zafra, GMA News. Kakambal na ng tinatawag na Christmas rush ang katakot-takot na traffic. Kaya ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority may ikinakasaraw na bagong traffic scheme bilang solusyon. Live mula sa Quezon City si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, dahil nalalapit na nga ang Pasko, no, asahan na raw ang mas lalo pang pinabigat na daloy ng trapiko, lalo na dun sa mga kalsada, sa mga sentro ng komersyo. Kaya naman ang MMDA may kinakasaraw na tinatawag nilang drastic na traffic management scheme. Kaiba raw ito sa mga nakasanayan ng Christmas lane. Pasko na naman! Kay tuni ng araw. Pero dating gawi, kung anong ngiting ipinipinta nito sa mukha ng mga paslit, siya rin perwisyong inaasahan sa lansangan. Kung ano man kasing bigat ng traffic ngayon, asahan na raw na magdodoble o titriple ito habang papalapit ang Pasko. Pero nakasanayang Christmas lane sa mga alternatibong ruta, hindi na muna ipatutupad. Mukhang di raw kasi ito uubra dahil sa kabi-kabilang road repairs at construction. Dahil dito, may bagong ikinakasang traffic management scheme ang MMDA. May matitira pa naman daw na Christmas lanes, pero sa bagong sistema, ibabalanse raw ng MMDA ang trapiko sa kasalukuyang mga ginagawang kalsada. Dahil iba yung sitwasyon ngayon kaysa last year. Last year wala tayong Skyway 3, wala tayong elevated expressway na ginagawa. Mas drastic ito pero kung mauunawaan ng mga kababayan natin, mas makakatulong. Hindi pa idedetalye sa ngayon ng MMDA ang bagong plano pero sasabay raw ito sa itatakdang moratorium sa ilang road repairs at pagpapalawig sa oras ng operasyon ng Pasig River Ferry. Yung mamimili sa Divisoria, ini-encourage namin yung extended hours ng Pasig River Ferry system. Yung magsisimbang gabi, pwede rin sa Pasig River Ferry, Santa Cruz Church, Binondo Church, Quiapo Church, Santa Ana Church, at marami pang iba. So, total package yung ilalabas namin siguro. Kasabay naman ng matinding traffic, inaasahan din daw ng MMDA yung mga isnaberong taxi driver. Sinasabi namin, dito lang sa may QC, papayag sila, pero pag somewhere Makati or gan ayaw na nila kasi matraffic. Sa other taxis, nag-aano sila ng plus 50. Yeah, di ba may metro? Nagpa-plus sila. Minsan pumapayag na lang ako kasi ang hirap magpara. Ang mga nakausap namin taxi driver, kahit alam na bawal, napipilitan daw mamili ng pasahero para sa sariling kaligtasan. Yung lugar na na-hold up ka sa lugar na yon. O yun, tapos may nagararambulan doon. Siyempre, mga eskinita, ganyan. Kaya minsan ng taxi driver, hindi mo rin masisisi na mamimili ng lugar. Yung sa oras kasi namin talaga natatalo. Dahil sa isang oras talaga dapat 400 ang kinikita namin. Pagka traffic, halos magano lang, wala pang 200 halos. Pag na-traffic kami. Hindi, mas mabagal kasi ang patak ng metro pag mabagal ang takbo. Pero dahil bawal ang ganito, payo ni Tolentino. Sumbong kagad nila yung bawal yung pinipilit na kontratahin, pinipilit na isakay sa isang lugar lang dalhin o totally snub. May prangkisa sila eh. Dapat igalang nila yung pagiging public utility nila.
Bahagi na ng Christmas rush ang Christmas shopping, pero hindi lang matinding traffic ang sakit ng ulo ng mga mamimili, kundi ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang jamon de bola hanggang 20 pesos na itinaas ng presyo kumpara nung isang taon ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nag-abiso na rin ang mga gumagawa ng toyo at suka na magtataas sila ng presyo ng hanggang 8 pesos. Nagsitaasan na rin ang presyo ng biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Pati na rin ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. It's a threat, okay? We're hoping hindi mag-increase, diba? So hindi naman, nobody knows whether talagang mag-increase o hindi. Ang problema is pag mayroong major manufacturer na mag-increase, susunod ang kalaban. Because of the port congestion, I mean, simple 2 plus 2, lack of supply. Jessica, sa ngayon daw ay pinaplansya pa raw ng MMDA yung mga detalye nitong bagong traffic management scheme na ito at nakatakda raw nila itong i-anunsyo sa publiko ng formal bandang 3rd or 4th week ng buwan na ito, buwan ng Nobyembre. Jessica. Sana naman, Dano, ma-improve yung traffic situation kasi matagal pa magpasko, bago magpasko, talaga namang problema na natin yan, lumala pa yung dati ng malalang traffic sa Metro Manila. Paano pa kaya sa Pasko? Maraming salamat sa iyo at Merry Christmas ulit, Dano Tingkungko. Hindi pa opisyal na isinasa publiko ng national government ang kabuuang master plan ng Yolanda Rehabilitation na pinirmahan ni Pangulong Aquino kamakailan lang. Pero batay sa buod nito na nasilip na ng isang international aid agency, kulang daw ang mga plano ng gobyerno para sa mga biktima ng super bagyong Yolanda. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, ang pangunahing hinahanap ng grupong Oxfam, nasaan daw yung mga probisyon para sa mga permanente na mga evacuation center batay doon sa CRRP o Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan ng gobyerno. Pero pagtatanggol ng OPAR ay yun daw namang ibang mga LGU ang sabi ang gusto nila ay in-incorporate na lamang yung mga evacuation sites at ginawa itong mga paaralan. 8,000 pahina ang Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan o CRRP, ang master plan ng gobyerno para sa pagbangon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Oktubre nang pirmahan ito ng Pangulo. Ang budget, 167.86 billion piso hanggang taong 2016 o bago bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino. Pinakamalaki ang gugugulin sa resettlement ng mga nasalanta, 75.6 billion pesos. Kasunod ang gastos para sa pagtatayo at pagkukumpuni ng mga infrastruktura, 35.1 billion pesos. 30.6 billion pesos naman ang nakalaan para sa mga livelihood project at 26.4 billion pesos para sa mga social services. Sa memong inapruwahan ng Pangulo, nakalista ang mga klase ng mga proyektong pupondohan. Ang 5 pinakamalalaking pagkagastusan ay ang pagtatayo ng mga permanenteng housing units, emergency shelter assistance, pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga classroom at pagkukumpuni ng kuryente. Hindi pa opisyal ay nilalabas ng gobyerno ang kopya ng CRRP, pero batay sa 100 pahinang bersyon na nakita ng International Aid Agency na Oxfam, nakukulangan sila sa master plan ng gobyerno. Sa listahan ng mga proyekto, hinahanap nila ang pagpapagawa ng mga permanente mga evacuation center. Ito raw kasi ang tanong din ng ilang mga lokal na opisyal na nakausap nila sa Samar. Sabi ng Oxfam, bahagi raw dapat ng pagbangon ang masigurong handari ng mga komunidad sa susunod na mga kalamidad. As part of recovery efforts, we really want and need to see that disaster risk reduction with an emphasis on that preparedness, prevention, and mitigation. Pero sagot ng Office of the Presidential Assistant on Rehabilitation and Recovery, may mga ipapatayo silang eskwelahan na pwede magsilbing evacuation center kung kinakailangan. May mga local government units na in-incorporate nila yung paggawa ng mga evacuation sites. Basically, dun sa mga civic centers, yung iba naman sa school, yung mga pinuntahan namin school buildings, instead of just bungalow like they were before nung nasira sila, kinonstruct sila na 2-story para pagka umaha, pwedeng mag-evacuate dun sa second floor. Isa pang dapat madalin din daw ngayon, sabi ng Oxfam, ay ang pagbalik sa mga dating trabaho ng mga nasalanta ng bagyo tulad ng mga magniniyog na walang ibang inaasahan kundi ang mga nasirang niyugan. Tinatayang 33 milyong puno daw ng niyog ang pinadapa ni Yolanda ayon sa Oxfam
Batay sa datos ng Philippine Coconut Authority Region 8. For many of the households that were then affected by the typhoon, they have no cushion of savings and they have no capacity to really get through this period of several months without an income. Pero ayon mismo sa Pangulo, ginagawa naman daw ito ng paraan. Sa larangan ng kabuhayan po, 16 milyong puno ng nyog ang tuluyang napinsala ni Yolanda. Siguro naman po ay malinaw na sa lahat na hindi biro pati pagkiklear ng mga trosong to para matamnan na ulit, para malagyan ng tinatawag nating intercrops. Sabi ng OPAR, tinutulungan naman daw ang mga magniniyog na magsanay sa ibang pagkakakitaan at may mga lupang nataniman na ulit ng mga niyog. Jessica, ngayong 2014, ayon sa DBM ay nakapaglabas na sila ng 52 billion pesos. Next year, 2015, ay tinatayang maglalabas sila ng 80.31 billion at sa 2016 naman ay 38.93 billion para doon sa rehabilitation plan, Jessica. Itong rehabilitation plan na ito, Joseph, yung inirereklamo ni Mayor Romualdez na hindi man lang sila nakatanggap ng kopya. Mabuti pa pala itong mga tiga Oxfam, isang NGO, nasilip na nila itong kopya nila. Itong kopya. Yeah, because yung Oxfam nakikipagtulungan din naman sa gobyerno. So nagkaroon sila ng pagkakataon to get a copy of the 100-page. Remember that yung CRRP ay 8,000 page yan. Makapal kasi dyan yung annexes, no, according to Attorney Jimeno, because that details yung